So welcome to our first episode. Ito ang podcast ni Sir Bong. Minsan marami tayong iniisip, marami tayong pumapasok sa isip natin na nagpapahina ng loob natin. Marami tayong opportunity na dumarating. Nandyan na. Andyan na sila, nasa harapan mo na lang, pero dahil natatakot ka at nahinaan ka ng loob, kaya hindi mo siya makuha or hindi ka makagawa ng action kasi natatakot ka. Siguro ito yung isa sa mga possible na kakaiba or differences ng mga taong naging successful. It's because nag-take sila ng risk. Ako personally, ilang beses na ako nagdegosyo. I-recall ko lang I started doing business noong, kasi located kami doon sa coastal barangay ng sa bayan namin. So, malapit kami sa dagat. As in talagang 3 kembot lang. Nasa dagat ka na. And karamihan sa mga nandoon ay nagkakaroon ng opportunity na mag-business kapag summer, no? So basically kapag summertime, meron naglalako ng mani, may naglalako ng kung ano-ano mga pwedeng ibenta, may paparenta ng tambulan or yung salbabida, okay? Sa amin kasi ang tawag doon tambulan pero sa karamihan, no, ang tawag nila ay salbabida. So nung time na yon, ako ay isa lang din gumagala, isa lang ang pagalang bata, no, mga around 7 years old. Gumagala lang din kami, nakikita lang namin yung mga turista doon sa may dagat sa amin. Tapos kami rin naliligo, ganun lang. Pero meron din ako napapansin ng mga bata na nagbe-business. Actually, wala silang binibenta. Ito rin yung ginaya ko. Kasi kapag ikaw nga naman ay tourist, nandun ka na sa beach area, maghahanap ka ng mga kailangan. Halimbawa, kailangan mo ng toyo, kailangan mo ng mantika, kailangan mo ng yelo, no? Yung yelo ang laging hinahanap kasi usually may mga inuman diyan sa dagat, 'di ba? So, may yelo. Malalayo yung bilihan ng yelo. So, kami bilang mga bata o yung mga nauna sa akin na mga bata, di nag-offer ng service na, ma'am, ako na po ang gusto niyo po ba magpabili? Ako na lang po ang bibili po sa inyo. So, kumikita sila doon sa tip, no? Usually, pag ganyan kasi, minsan 100% yung presyo, 'di ba? Kasi lalakad ka pa. So, tapos bibigyan ka pa ng tip. So, naisip ko sa sarili ko, bakit hindi ko kaya gawin din 'yun? So, nag-start ngayon yung first work ko ay yung magtrabaho ng ganun, no? Utusan na kapag summertime para kumita rin ako ng extra. So, isa yon sa mga nauna kong sinubukan. Pangalawa, ang tatay ko kasi ay nagtitinda ang tatay ko, kwento ko lang sa inyo. Ang tatay ko kasi sa umaga bibili yan ng pandesal, aangkat yan ng pandesal tapos ibebenta doon sa tindahan. Tapos nakabili na rin niya ng mike, no, yung pansit mike sa kamag-anak din namin. Umangkat na rin siya. Tapos luluto niya yung pansit. So mga bandang mga alas 6, alas 7, alas 8 hanggang alas 9. Tapos pagdating ng hapon may barbecue naman, no. So naging kilala ang tatay ko doon at isa ako sa mga tumutulong-tulong din sa kanya doon. Pero ang isa rin sa mga naging business niya, kasi may mga gamit kami, yung yelohan, no? Yung tindahan ng yelo, yung bloke-bloke, yung hindi siya yung tube ice this time, di ba? Ngayon, tube ice sa 7-Eleven. Doon talagang bloke. So, may lagari kami ng yelo, meron kaming panghawak ng yelo, yung parang clam. Tapos, meron kaming, basta,
yung gamit na yon, nung time na nasa abroad na yung tatay ko, ako na ang nag-ano nun, nakiusap ako sa tita ko na gawa natin ng itong pwesto na to, sa gilid na to, ng bahay, gawa natin ng patayuan ng ganito, lagyan ng tindahan ng yelo. So yon, ang masakit lang dito kapag yelo naman kasi, di tubong lugaw ka nga naman, pero tubong lugi ka rin kapag ito ay natunaw. So that is my second, no? Second business. Tapos alam ko, I remember, kasi may yelohan na rin ako, nag-start na rin ako na magtinda ng halo-halo. Okay? Yung mga flavor na available. So, halo-halo. So, pagdating ng hindi na summer, so tapos na ulit siya. Okay? Tapos, I remember nung uso pa yung macro, di ba? Talagang pinilit ko na magkaroon ng membership ng macro. Ang macro kasi is para siyang SNR this time. Na kailangan mo muna, during that time, medyo mahigpit pa. Unlike ng SNR na kapag meron kang pwede ka agad mag-apply basta meron ka lang pangbayad ng membership fee na certain amount, no? Pero that time, ang macro kasi is open only for those businesses. May mga businesses. So, kasi parang ano siya, wholesaler talaga. Para ring SNR. Pero, during that time, I tried my best na makakuha ng membership. Nakiusap ako dun sa kakilala ko na gawan ako ng papeles na ako ay may business. Tapos, umaangkat ako doon, tapos binibenta ko. The problem is, nalugi rin ako doon kasi yung pagbebenta, inasa ko sa kamag-anak ko, hindi naman binibenta. Yung mga sabon, yung mga ganun. Okay? So, yon. So, another business, ano yan. Hanggang sa nag-aral ako ng college, tapos, sinubukan ko rin na mag-business ng, ito recently lang, no, before pandemic, ay sinubukan ko magbenta ng, or mag-business ng restaurant together with my friends. Pero, hindi rin siya nag-bloom, no? O hindi rin siya, kumita naman, pero nagsarado rin before 1 year kasi nagkaroon ng problema. Natamaan, yung pwesto ay natamaan ng road widening. Problema yan. Yung road widening niya, pag natamaan ka talaga, medyo masakit-sakit siya. Hindi mo rin naman masisisi because that's a government projects, di ba? So, yun. Ang masasabi ko lang is that hindi ko yun, I learned, no, sa lahat ng mga failures ko sa business, I learned something. May mga bagong natutunan. At the same time, meron ding mga dapat i-keep na natutunan na experience based doon sa experience at naranasan ko sa pagmamanage. So, the thing here is, hindi ko yun matutunan, hindi ko yun mararanasan kung hindi ko sinubukan. Maraming tao kasi sa atin ngayon na natatakot kasi they focus on the comments, no, ng mga tao, yung failures ng mga tao, yung failures ng mga nauna nag-business, no, na kapag sinabi mo, magbi-business ako ng ganito, naku, sinasabi ko sa iyo. Alam mo yung may mga ganong reaction, doon ako nawawalan din ng ng lakas ng loob, or minsan naaapektuhan din ako doon kapag sinabing naku, yung pag nagtindahan ka na naman, uutangan lang yan hanggang sa hindi na magbayad and all lahat na yon. So yun, pag inisip mo yun, doon ka nakakampi, doon ka na kakampi sa salitang yun o paghahawakan mo na yun, so mawawalan ka na ng lakas ng loob na ituloy ang anything na business na gusto mong gawin or any decisions. Pero so far, ang maganda kasi ako ay risk taker talaga ako. In my work naman, I've been working like permanently 7 years, but I left. I tried another one, nag-industry ako, and then later on bumalik ulit ako sa profession ko. And then umalis na naman ako for an industry profession. No, but the thing is, ang kino-consider ko is not lahat yon ay may natutunan ako. Lahat yon meron ako na-gain na information and knowledge sa lahat ng risk na ginawa ko sa buhay. I would say na maraming tao pa rin this time ang natatakot. Yes, alam naman natin yun eh. Hindi naman talaga pag ikaw ay nag-business, automatically ay
bibigyan ka agad ng malaking kita. No, it takes time. Sabi nga natin, hindi mo pwedeng pilitin na ang isang buto ay lumago agad bilang isang puno. Sometimes yun ang nagiging concept natin kapag nagte-take tayo ng risk, after that, ano na siya, okay na. Hindi ganon. So, marami pa rin ang nahihinaan ng loob to take risk at this time. But, ang point dito is, bakit tayo natatakot? 'Di ba? Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi natin malalaman. It's like, ito lagi nasa utak ko at lagi ko rin inilalagay sa utak ko kung bakit nagtitake ako ng risk. Kasi, ang sabi nga ng isang Chinese philosopher, if you would like to learn how to swim, you should jump off the water. Okay? So, ibig sabihin, kung hindi ka matutulong lumangoy kung nasa bato lang, nakaupo lang dyan, at iginagalaw mo lang yung iyong kamay paakyat. No? Akyat, baba, kampay. No, hindi mo yan matutunan. So, lahat yon matunan mo kapag nandun ka na sa tubig. Katulad ng mga bata sa basilan, di ba? No, especially yung mga ating mga kababayang Badyaw. Bata pa lang, sanggol pa lang, itinatapon na yun sa tubig. Bakit? Para matuto na sila, makapag-adjust na yung katawan nila sa water. At the same time, ay matuto na rin lumangoy. So, kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. One time nung ako ay nagtatrabaho na, mga few years after graduation, dito na uso yung libro ni Bob Ong, no, yung Aba, nakakabasa na pala ako. Kung natatandaan niyo yun, merong libro si Bob Ong na ganun, and isa sa mga lessons na itinuro niya dun is, huwag mong hawakan kung iyong bibitawan rin lang. Okay? Pero para sa akin kasi, ang story kasi niya is wag mong i-involve ang sarili mo into relationship kung sa tingin mo ay iiwan mo rin yung tao na karelasyon mo. Nung una, naniniwala ako, kawawa naman yung tao na yun na pinaasa mo kasi hinawakan mo tapos later on bibitawan mo rin. In a way, yes. No? In a way, yes. Pero, for me, kailangan mo muna siyang hawakan para ma-feel mo. Hindi mo kasi masisigurado kung ano ang mararamdaman mo kapag hindi mo sinubukan. Sometimes, even in relationship, you have to test first. You have to feel first para malaman mo. Hindi dahil sa sasaktan mo siya, kaya mo iiwanan. It's just so happen siguro na nung mahawakan mo o ma-feel mo yung relationship, you're not comfortable. Kaya mo siya iiwanan. But what if? What if lang, no? Nung simula mong hawakan o sabihin na nating simula mong i-grab yung opportunity for that relationship, you found love. Parang business din yan, hindi mo maralaman kung ikaw ay magiging successful kung hindi mo susubukan. So what kung mag-fail ka later on? At least you tried. Sometimes, ayaw nating simulan kasi natatakot na tayo. The thing is, another question, what if nung itry mo, naging successful ka? Kaya yung, alam mo, yun yung mga ginagamit na skills, no? Ng mga nasa network marketing, mga po-promote ng mga multi-level marketing. Alam nyo naman yan, siguro ako, I've been there also. I started with Forever Living, di ba? I started with JC, I don't know, I don't remember the name. Ang dami kong membership hanggang sa naglabas kami ng puhunan na ganito. No, after that, nalugi, hindi naging successful, walang regrets. Bakit?
Kasi at least I tried. What if, no? What if nung time na yon na nag-try ako is nag-boom. 'Di ba? Kumita ako. 'Di ba? Isa rin sa mga nagpapahina sa atin kasi is yung salitang assurance, no? Alam nyo, sa lahat ng bagay, wala naman talagang assurance. Tandaan nyo yan, walang assurance. Kahit nung time na kayo ay binuo o tayo ay binuo ng nanay tatay natin, wala rin namang assurance kung mabubuo ba tayo. It just so happen na malakas lang yung ating fighting spirit. Kaya yung sperm tayo, no, sa million of sperms, no, na gusto makapasok sa ovary, tayo, no, yung lakas natin, yung strength natin, nakapasok tayo, nakita natin yung egg and nabuo. Wala namang assurance, 'di ba, nung time na 'yon. Wala rin namang assurance na kung ikaw ba'y maglabas ng 1,000,000 ganito, ikaw ay mananalo. Pero hindi mo yan malalaman kung hindi mo susubukan. Kaya yung mga taong natatakot dyan na subukan kung ano man, subukan ang relasyon, subukan ang ganitong trabaho, subukang pumunta sa ibang bansa at tingnan or hanapin kung saan magiging successful. Yung mga tao na laging galit sa trabaho kasi hindi nila masubukang mag-resign kasi natatakot. Isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi tayo magiging successful. Kasi nahinaan tayo ng loob. Kung ako man ay mag-take ng risk, and I'm willing to take a risk again and again and again, because who would know after 100 times of failures, makikita ko na at magbo-boom na at doon ko malalaman na naging successful na ako. Look what happened to the founder of KFC, no? 'Di ba, matanda na siya, ang pera na lang niyang natitira sa kanya ay yung last money na sinuweldo niya, no? Tapos nagtry siya timpla ng manok, ibinenta niya kung kani-kanino. Nagkaroon siya ng proposal, I think 100 times or more than 100 times siyang hindi tinanggap yung kanyang proposal, and then later on dumating yung time, dala ng panahon. Kasi ang dami sa lahat ng failures kasi natin, ano na tayo marami na tayong naipon na learnings na pwede na nating maging foundation sa totoong success natin. So, kung nag-fail ka, ito natutunan mo sa first time. The second time nag-fail ka ulit, ito yung natutunan ko. Dapat pala ganito. Third time, ganito pala. Hanggang sa dumating yung 100 times, and then through the process, you are also developing yourself na, ganito pala. Hanggang sa hindi mo napapansin, nagiging habit mo na i-apply yung mga learnings mo. And then through the years, doon ka nagiging successful. Pero alam mo, kung hindi mo susubukan, i-try, hindi mo mararamdaman yun. Lahat naman ng na nag-business, naging successful. Lucio Tan, Henry C., they've been through a lot. Ang dami nilang challenges, ang dami rin nilang failures. Ngayon na lang kasi ang na-highlight na lang sa kabuhay nila yung success, no? Kasi nandiyan nakikita ng tao. Pero kung titingnan mo, yung lahat ng pinagdaanan ng mga yan, lahat yan failures. Ang failures ang nagpatibay sa kanila. Actually, failures is not the opposite of success. It's part of success. Kaya nga, kung titingnan natin, karamihan ng mga successful, laging sinasabi nila, sisimulan nila doon sa kwentong nag-fail sila. Pero, ang gusto kong i-emphasize dito sa podcast na to, sa discussion na to, is that hindi nila yon mararating kung hindi nila sinubukan.
Hindi nila yung mararamdaman at hindi sila matututo kung hindi nila hinawakan o sa madaling salita kung hindi nila in-embrace. Maraming nangangarap, no? Marami tayong pinapangarap. Maraming taong nangangarap. Pero laging nauunahan ng panghihina. Walang pera, walang pang invest, walang pang kapital. Okay? Pero bakit may mga tao na wala rin namang kapital na pera pero nakakapagsimula? And then later on, ma-realize mo, unti-unti nang lumalago ang kanilang business. It's because they tried, they took the first step to realize their business. Kaya kung ikinahinaan nahinaan ka ng loob, isang tabi mo muna yan. Try mo lang isang beses. Try mo lang isang beses na simulan. Try mo lang isang beses hawakan para ma-feel mo. Para mo maramdaman. Kung nag-fail ka, later on, may natutunan ka. Diba? Minsan nga, yung mga mas maraming pang failures, no? Sila pa yung lumalakas. Kasi alam naman natin yan, sabi ko nga kanina sa inyo, walang sigurado. There's no assurance. One time I'm watching the story ng isang restaurant. Sobra ang dami niyang failures bago niya narating yung kinalalagyan niya. Ang isa lang dyan sa mahirap kapag hindi natin sinubukan, dumadaan ang panahon, automatically tumatanda tayo up to the point na hindi na rin natin magawa. Kasi tumanda na tayo. Marami na tayong nasayang. Compare doon sa mga nagsimula ng bata pa, maraming failures. And then on the right time, doon sila naging successful. But I'm not saying na kumatanda ka na hindi mo nasusubukan. No? Yung nga lang, nakakapanghinayang yung time. Pero kung ngayon mo lang na-realize, ngayon ka lang nagkaroon ng time, pwede mo pa rin subukan. At mas lalong hindi ka dapat nahihinaan ng loob kasi konti na lang ang oras. 'Di ba? So kailangan mas mabilis kang kumilos. I remember a friend of mine who is in the corporate world for like 15 years. He left, the corporate world. He tried, talagang nagsimula ulit siya from scratch. And then he tried establishing restaurants. And then now, he's living his life. Naging mas masaya siya kasi nasimulan niya yung gusto niyang mangyari. Na may mga failures, marami siyang failures. Walang pasweldo, inaalisan ng tao, ninanakawan ng restaurant. Pero hindi, diretso lang siya. And then now, he's realizing lahat ng effort and he's becoming successful in his business. Diba? So, itong episode na to, first episode natin, gusto ko lang i-remind ang lahat na hindi tayo dapat nawawalan o nanghihinaan ng loob. Napaka-importante yung lakas ng loob natin. Whether may kasama ka, may suporta ka, or ikaw lang, solo mo lang, kailangang malakas ang loob. Kung may pangarap ka sa buhay, simulan mo na ngayon pa lang. Kung may gusto kang mangyari, may gusto kang establish na business, simulan mo na ngayon na. Wag na bukas. Wag na sa susunod na araw. Ngayon na, simulan na. O marami magsasabi, sige, magsimula ka pero ang ma-advise ko lang sa'yo, dapat may backup ka. Yes, kailangan mo ng backup. Okay?
hindi pwedeng wala ka rin naman backup. Lahat naman ng foundation, meron niyang sinisimulan muna, 'di ba? Pailalim ng pailalim. And then at lahat 'yon may backup dapat tayo. Kasi hindi rin natin alam kung ano mangyayari, kung magiging successful pa agad tayo or magiging sikat pa agad yung ating business na gagawin, 'di ba? Pero ang mahalaga dito, you have to start now. Kailan pa? Hindi kailangan bukas, sa susunod na araw hindi, ngayon na. 'Di ba? Ngayon, kung hindi ka pa makapag-decide na hinaan ka pa rin ng loob, magtanong ka rin sa ibang mga mentors kung ano ang kaya nilang gawin, kung anong kahalagahan ng taking risk. No? Kapag tayo natuto na mag-take ng risk, doon natin ma-realize kung ano talaga ang gusto natin na makuha at marating. Kasi kapag may lakas tayo ng loob na taking risk, ako naman naniniwala na may poong may kapal na nandyan na nakatingin sa atin at tutulong sa atin para matupad ang ating mga pangarap. So, ngayon I'm always reminding ang mga listeners ng ating podcast ni Sir Bong na huwag tayong mahinaan ng loob. Kasi kung hindi natin susubukan at sisimulan, hindi natin malalaman ang kasagutan. So yan, maraming salamat and see you again sa ating next podcast. At pakishare naman ng ating podcast na to. Salamat!